Magandang araw po at welcome ulit sa Smart Pinas YouTube channel. So ito po yung part 2 ng first video which is about switch. So kung hindi nyo pa po napapanood yung part 1 ng video, ililink ko na lang po sa description yung video. So quick recap lang po sa part 1, na-discuss po natin yung basic operation ng isang switch. Ang switch ay isang electrical device na may dalawang working principle. Una, i-connect and pangalawa, i-disconnect yung circuit or yung kuryente. And then, na-discuss din po natin yung tatlong uri ng switches na madalas ginagamit sa motor controls. Una is yung mechanical or manual switch. Mechanical or manual switch is yung switch na kailangan ng human intervention, kailangan ng physical contact para gumana. So, katulad nito, kailangan mo siyang pindutin. So, involve yung physical contact para gumana. Okay? Ganun din, switch, connect or disconnect ng circuit. So, pangalawa is yung electrical operated switch. So, ang electrical operated switch is isang uri ng switch na kailangan mong supplyan para gumana. So, unlike manual switch na kailangan mong pindutin or kailangan ng physical contact or any external forces para gumana, ang electrical operated switch katulad nito, itong sensor na to ay kailangan mong supplyan para gumana. Walang physical contact, okay? So, ganun lang. And then, third, electromechanical switches. Electromechanical switches is yung mga switch na hybrid. Kumbaga, may involved na electrical and then mechanical. So, katulad nito, best example ng electromechanical switch is yung relay or yung magnetic contactor. Itong dalawang to ay may involved na electrical and then mechanical. So, kailangan mong supplyan, katulad nito, yung contactor kailangan mong supplyan or yung relay, kailangan mong supplyan yung coil para mag-move yung mga contact sa loob. May involved na electrical and then at the same time may mga mechanical movement. So kaya tinawag siya na electromechanical switches. So okay. So sa part 2 naman ng topic na to which is about switch ay didiscuss natin yung mga contacts ng mga switches. So sa part 2 na video na to ay applicable lang po sa manual switch and then electromechanical switches. So, yung i-discuss po natin ngayon is hindi applicable sa mga electrical operated switch katulad nito. Una, i-discuss po natin yung momentary and maintained switch. So, anong pinagkaiba ng dalawa? Kasi madalas din itong may encounter sa motor controls. So, momentary switch, ito yung mga switch na pag napindot mo or tinamaan ng any external forces katulad nito, babalik siya sa original position niya. So, halimbawa, itong push button na to, ito yung original position niya. So, pag pinindot ko to, gagana to, okay? So, magko-contact yung terminal niya ito. So, pag binitawan ko to, babalik siya sa original position niya. So, ito, magdi-disconnect ulit, okay? So, yan. Ganun lang yung momentary switch. Pag pinindot mo or pag tinamaan ng any external forces, gagana and then magre-release ka agad. The moment na binitawan mo or the moment na nawala yung force na nagpagana sa kanya. Okay, so ganun na yung momentary switch. So yung maintained switch naman, kabaliktaran dito sa momentary switch. So, kung ang momentary switch ay babalik sa original position, yung maintain switch naman sa pangalan pa lang. So mag-i-stay siya or magme-maintain siya kung ano yung current position niya. So katulad nito, pag pinindot ko to, hindi siya bumalik, okay? So babalik lang siya pag pinindot ko ulit. Yun yung maintain switch. So ang mga contact din niya, ganun din. Pag pinindot ko or pag tinamaan ng any external forces, magbabago yung position ng contact niya. Pag binalik ko naman, babalik din siya sa original position niya. So, okay. Ganun lang yung pinagkaiba ng dalawa. Huwag kayong malilito dito sa dalawa sa momentary and maintained switch. Pangalawa po na i-discuss natin is yung NO and NC. Malamang napansin nyo na yun or nabasa nyo na yun or nakita nyo na yun. Ibig sabihin po ng NO is normally open and then ibig sabihin po ng NC is normally closed. Pag nakita nyo yan, huwag kayong malilito. Simple lang yan. Ibig sabihin po ng normally open, kung halimbawa ito,
may momentary switch tayo. So pag sinabing momentary switch, NO, so momentary switch, normally open. Ibig sabihin ng normally open, nung hindi mo pa siya ginalaw, ang state niya is open. Ibig sabihin yung contact niya is open. Nung hindi mo pa siya ginalaw. Pero nung ginalaw mo siya, yung state ng contact niya is nagbago. So from normally open, then pag nung pinindot natin, naging normally close. Okay? So ito yung schematic diagram niya. So yan. Normally open yan. Open pa, diba? Hindi pa siya nakakonect dito. So ito yung isang paa na to. Yan. Tapos ito yon. Nung hindi ko pa pinindot to, so ang state niya ganyan. Bukas pa, diba? Nung pinindot ko to, eto nag-connect dyan. So nag-close na yan. So from normally open, yan, open, nag-close. Nag-close yung contact. So yan lang yung ibig sabihin ng normally open. Normal close naman kabaliktaran. Kung halimbawa ito ay close, halimbawa close yan ito, isipin natin na close to, connected yan, na nung hindi mo pa siya pinindot, close yan, tapos nung pinindot mo na, mag-o-open. Yun, ganun lang. From normally close, yung initial state niya, yung original state niya, nung pinindot mo, naging open. So, from normally close, magiging ganyan na siya. Ayan. No? Kanina, close siya. Yan, close. Nung pinindot ko, yan. Nag-open yung contact. So, yun lang yung ibig sabihin ng normally open and normally closed. Okay? Recap lang natin ang normally open and normally closed. Normally open is, so ang initial position ng contact niya is open. And then, nung pinindot mo na, nag-close. So, okay, yun yung normally open. And the normally closed naman, baliktad. Initial position niya is closed. Nung pinindot mo, nag-open. So, ganun lang ang ibig sabihin ng normally open and normally closed. Next na i-discuss natin ay yung H, C, and then HO. So, ano ibig sabihin ng H, C, tsaka HO? Pag H, C, held, closed. And then HO is held, open. So, pag nakita nyo yan or pag nabasa nyo yan, huwag din kayong malilito niyan. Madali lang yan, simple lang yan. Paliwanag ko kung ano yan. Example, NO, HC. Ibig sabihin yan, NO, normally open, di ba? And then HC, held closed. Ang symbol niyan ay ganito. Normally open, held closed. So, ano ibig sabihin ng normally open, held closed? Di ba alam natin na ang normally open is yung initial state niya is open. And then, pag pinindot mo or pag tinamaan ng any external force, magko-close siya. So, ibig sabihin ng normally open, held closed, yung contact niya is nakababad ng naka-close. So, para siyang normally closed kasi lagi siyang nakababad eh. Pero normally open siya. So, para mas maintindihan nyo, bibigyan ko kayo ng basic example. So, kung halimbawa may bintana. Yan. And then, yung bintana nyo ay tumataas, bumababa. Ganun yung slide niya, hindi pa bukang ganun. Pa ganun siya. Pataas or pababa yung slide ng bintana. So, may ka dito, may switch ka. Alam ba, may switch ka dyan nakaabang. Ito yung nag-i-slide na part. Yan, nag-i-slide yan. So, ngayon, isipin nyo, pag nag-slide yan, pag sinagad nyo sa baba, tatamaan niya yung switch. So, ito yung part na nag-i-slide ng pataas or pababa. Tapos, ito yung switch na sa pinakababa. Example lang yan So, ngayon, in-slide mo pataas yung, yung bintana mo. So, since ito ay normally open, so yung contact niya, mag-open. Pero kasi nga, ang bintana naman ay laging nakasara, di ba? Hindi naman sa lahat ng oras ang bintana ay nakabukas. Siguro, mas mahaba yung time na yung bintana ay nakasara. So most of the time, yung bintana ay closed. Ibababa mo to ngayon yung bintana.
So nung binaba mo to, tinamaan yung switch mo sa pinakailalim. So yung open na to, na contact nag-close. Kaya siya tinawag na normally open, held close. Kasi normally open siya pero nakababad nga siya laging naka-activate. So yung contact niya na normally open, laging naka-close. Kaya tinatawag siya na normally open, held close. Okay? Yun lang yung ibig sabihin ng held close. Dito naman sa normally close, held opens or NCHO. Baliktad lang dun sa NOHC. So ang NCHO, kung halimbawa ito, kanina ay normally open, isipin natin ito are normally close. And then, ganun din naman, may bintana. Nung tinaas mo yung bintana, since ito ay normally close, so nakakontak yung mga terminal kasi normally close siya di ba? So ngayon, ganun din na nakadesign naman yung bintana na most of the time nakasara. So, ngayon ibababa mo tong bintana mo. So, tinamaan ulit yung switch. Tinamaan yung switch. So, yung contact na NC or normally close, nag-open. Okay? Baliktad lang dito kanina, di ba? So, NC, HO. Normally close siya and then nakababad siya naka-activate. So, kaya siya nag-open. Kaya siya tinawag na NCHO. So, normally close, held open. Okay? So, ganun lang. Basic lang yan. Madali lang yan. And last na i-discuss natin sa part 2 na video na to ay yung SP, ST, SP, DT, DP, DT, and etc. Marami pa yan. So, malamang nakita nyo na rin to. Or kung sakaling hindi nyo pa nakita to, ito yung mga iba't ibang uri ng contact ng switches. Kung ito yung switch, may contacts yan, di ba? So, ngayon, may mga iba't ibang uri ng contacts ng isang switch. Kapag bibili ka ng switch, minsan tatanungin ka anong klaseng switch ang kailangan mo. SPST, SPDT, or DPDT. Kapag tinanong ka ng ganun at hindi mo alam, malilito ka, diba? So, kaya i-explain ko rin to kasi importante nito sa motor controls yung itong mga SPST, SPDT, and DPDT. Marami pa yan, pero ito yung madalas na ginagamit. Pero, pag naintindihan mo itong tatlong to, kahit ilan pa yung nakalagay ng mga mga number niyan, maiintindihan mo na kung ibig sabihin nun, okay? So sa SPST, SPDT, and then DPDT, kung mapapansin nyo, may mga common sila na letter, yung P and T. Discuss muna natin ano ibig sabihin ng dalawang letter na yan. P is yung pole and T is yung throw. Pag sinabing pole or throw, yun yung bilang ng pole or bilang ng throw. Kumbaga, ilan yung pole or ilan yung throw. Sa SPST, ibig sabihin ng S, single. So, single pole, single throw. So, isang pole, isang throw. SPDT, single pole, double throw. So, isang pole, dalawang throw. Dito naman sa DPDT, double pole, double throw. So, dalawang pole, dalawang throw. So, anong pinagkaiba ng mga yan? So, para mas maintindihan nyo, i-drawing natin yung SP, ST. Yan. Para hindi kayo malito, isipin nyo na yung pole, ito yung input. And then yung throw, yun yung output. Tsaka, laging from left to right yung direction ng symbol ko para hindi ako malito. From here to here. Papunta doon. So, kung galing dito, papunta doon, ito yung input na side from left to right. So, ito yung output na side. So, input, diba, nakalagay dito yung pole. So, ito yung pole side mo. Ito yung throw side mo. So, pag sinabing pole, ilan yung pole? So, number of poles. And then, pag throw, kung ilan yung throw or number of throw. So, ang pinagkaiba ng dalawa is, si pole, yung define kung ilang number of separate circuits na pwede mong i-control. Okay? So, pag sinabing SP, single pole, isang circuit lang ang pwede mong i-control. And pag sinabi namang number of throw, yan yung nagdi-define kung ilan yung possible position ng output ang pwede mong gamitin. Okay? Dito, nakalagay ST. So, isa lang din yung position ng output ang pwede mong gamitin. Kaya tinawag siya na SPST. Isang pole, isang circuit lang ang pwede mong i-control, and then ST, isang position lang ng output ang pwede mong gamitin. So, single pole, single throw. Isang input, isang output. Okay? So, sa SPDT naman, alam nyo na. May idea na kayo. Single pole, double throw. Ganun din, from left to right, ito yung input side.
And then ito yung output side. So kanina, SP, single pole, dito sa SPDT, ganun din, single pole lang din. Diba? Isang pole lang, isang input lang. Pero yung throw mo or yung position ng output mo, ang pwede mo pagpilian ay dalawa kasi double throw na siya. Isang input, isang pole, dalawang throw. Ito 1 and 2. Yan, yung dalawang yan, yung pwede mo pagpilian ng position. Doon natin magagamit yung NO, yung kanina yung diniscuss natin na NO at saka NC, yung normally open at saka normally closed. Dito magagamit mo yun. Mas maiintindihan mo lalo yung NO at saka NC. And sa mga switches, lagi mong tatandaan na may mga common yan. So, ganun din, di ba? From left to right, ang lagi mong tatandaan, ang left side yun yung common mo. So, kung ito kanina sa single pole, single throw, ito yung common mo or yung input side mo, and then yung output mo, yun yung magdidetermine kung NO siya or NC. So, sa case na to, single pole, single throw na naka-normally open. Okay? Kaya siya single pole, single throw na normally open. Kasi naka-open siya eh. Pwede rin kasing single pole, single throw, naka-normally close. May ganun din. Kumbaga nakaganito siya. Naka-close na siya. Tapos nung pinindot mo, nag-open. So, itong na to, ito yung common side and then yung NC. Kung nakakita kayo ng ganyan, alam nyo na naka-normally close to na single pole, single throw. Ito naman, pag nakakita kayo ng C tapos nakalagay NO, alam nyo na single pole na naka-normally open. So, may difference yung dalawa. Although pareha sila na single pole, single throw, dun lang nagkakatalo sa state niya, sa state ng contact. Okay? So, kung ito ay single pole, single throw, normally open, ito ay single pole, single throw, normally closed. So, yun. Malino na yun, okay? So, dito naman sa, lumayo na tayo, sorry. So, dito naman sa single pole, double throw, ganun din. Ang left side, ito yung, yun yung common. So, yung common terminal niya. Isang pole, isang input, dalawang output, dalawang position. Ito yung output 1, output 2. So, saan nakikita nyo? Alin dito yung NC? Ito, diba? And then ito yung NO. So, ang single pole double throw, may dalawang contact mong pwedeng pagpilian. Either NC or NO. Yan. Malino na yan. Kaya inuna ko kanina i-discuss yung NO tsaka NC para pagdating dito, hindi kayo malito. Yun yung SPDT. And then sa DPDT naman, double pole, double throw. So, dalawang pole, dalawang circuit ang pwedeng i-control. Isa, dalawa. Dalawang pole. And then double throw. So, every pole may dalawang throw. So, yan yung isang throw, yung pangalawang throw. Tapos dito na sa pangalawang pole, ganun din. Yan yung double pole, ganun din from left to right. So, ito yung common side or input side. Yan, input. And then, ito yung throw side or yung output. Ang double pole, double throw, parang dalawang SPDT. So, ito yung common side. Yan, input, common side. Then, ito yung NC. Ito yung NO. NC, NO. Sabihin natin, ito yung double pole, double throw. Pag pinindot mo, ito lilipat dito, ito lilipat dito. Okay? So, itong normally closed, magiging open. Ang normally open, magiging closed. And pag binalik mo ulit, babalik siya sa initial position niya, which is yung normally closed. Yan, babalik sa close, and then open, babalik sa open. So, yun. Yun lang yung ibig sabihin ng mga yan, yung mga SPST, SPDT, DPDT. Marami pa yan. May mga iba pang 4-pole double throw. So, huwag kayong malitunan. Ganun lang din yan. Magdadagdag at magdadagdag ka lang ng mga poles. Tapos, titingnan mo yung ilang throw. Pag sinabing 4 poles double throw, so dagdagan mo lang ng dalawang ganito. Kahit ilang number pa yan, huwag kayong malito. Ganun lang din yun. Same principle lang yan. Okay? Pero, may isang twist dito. Yung pole, kahit ilang pole pa yan, 4 poles or double pole, lahat ng poles na yan, mechanically linked. Ibig sabihin ng mechanically linked, di ba sabi ko kanina, ang poles, nagde-define kung ilang number of circuits ang pwede mong i-control. Ba ito, isang circuit yan na pwede mong i-control. Ito, isang circuit na pwede mong i-control. Independent yung mga yan, separate yung mga yan, pero lahat yan naka-link mechanically. Ibig sabihin nun, kung ito yung pindutan mo, connected lahat yung mga yan. Kumbaga, pag pinindot ko tong switch,
bababa din to. Binalik ko, tataas yan. Lahat ng mga poles na yan, tataas yan. And then lahat din ng mga throw na yan, magbabago din yung state nila. So pag sinabing 4 poles, double throw, and then lahat yan, mechanically linked, imaginary line niya na pag binaba ko to, lahat yan bababa. Okay? So, lahat yan, magbabago yung state ng contacts dito sa throw side or sa output side. So, ganun lang. Huwag kayong malito dun sa mga pole na yan, tsaka sa mga throw na yan. Madali lang yan. At least dito, may idea na kayo kung ano yung mga yan, okay? Para mas lalo nyo pang maintindihan yung mga poles na yan at mga throw na yan, gagawa tayo ng basic example kung kailan nyo magagamit yung mga yan, okay? So, pag sinabing single pole, single throw, madali lang yun. Isipin nyo may, sabi ganun yung single pole, single throw, common, and then NO. So, kung may supply ka na line 1, line 2, okay, ito yung line 1, tapos sabihin natin may may ilaw. So, ilaw yung kinokontrol mo. Yan, tapos dito yung line 2. Yun. Single pole, single throw. So, isa lang, di ba sabi ko ang pole is isa lang yung circuit na pwede niyang i-control independently, okay? Independently. Lagi yung tanda na independently. Nung pag-switch on mo, close, buhay yung ilaw. Nung pinatay mo, balik sa open, patay yung ilaw. Single pole, single throw. Isa lang. And then, dito sa single pole, single throw. Dito naman sa single pole, double throw. So, ganun din, may ilaw ka. Dalawang ilaw yung control mo kasi 'di ba ang single pole double throw, dalawang option ng output or ng throw ang pwedeng pagpilian. And then yung isang throw, isang output. Okay, yan. So ito yung line 1 and then line 2. So common, NC and NO. So ngayon, pag nilagyan mo ng supply itong circuit, yan. Anong unang ilaw? Siyempre, ito kasi naka-normally close siya, di ba? Yan. Diyan mo magagamit ng single pole, double throw. Halimbawa, may gusto mo na, kapag itong position, may isang mag-activate or ilaw, may isang iilaw. Tapos, pag pinindot mo ulit, isa naman yung mamamatay, dito naman yung ilaw. Kasi ito, di ba, lilipat dito. So, ito yung ilaw, ito yung mamamatay. Okay? Diyan mo magamit yung single pole, double throw. Basic example yan. And then yung isa naman, double pole, double throw. So, ganun lang din. Parang may dalawang ganito ka lang, okay? May dalawang SPDT ka lang. Ilaw lang, para madali. Sabihin natin solenoid valve, okay? Para hindi mag-pro ilaw. Tapos ito ay solenoid valve dito. Sample lang. Yan, sorry. So line 2 and then line 1. Common. Yan. DPDT na may isang voltage. Kasi mamaya papakita ko yung isang example ng DPDT na dalawang voltahe yung control para mas malinaw yung sinasabi ko kanina na yung pole yung magdi-define kung ilang number ng circuit ang pwedeng i-control. So sa ngayon, although dalawang separate devices yung kinontrol natin pero isa yung supply na ginamit natin. So mamaya mas maganda yung isang example. So connected. So pag halimbawa may double pole, double throw na switch. Pag pinindot mo yon or pag nag-activate yon or pag nag-energize yon, so ito magko-contact dito, papunta dyan, ito papunta rin dito kasi di ba mechanically linked sila. So yung close magiging open, and yung open magiging close. So nung hindi pa mo pinindot, ito yung iilaw. And then itong solenoid valve na to gagana. Tapos ito hindi ilaw, tapos ito hindi gagana yung isang solenoid valve. Tapos nung napindot mo na or nag-activate na, ito naman yung hindi ilaw, ito naman yung iilaw. Tapos ito naman yung hindi gagana na solenoid, ito naman yung isang solenoid na gagana. So ganun lang, parang dalawang SPDT lang ang DPDT. So isang
Isang example ng DP-DT na sinasabi ko kanina is may dalawang control voltage ang gagamitin natin para mas malino yung pole side na yan. Yan. So separate na yung ano niya. Diba kaya na shorted to, kumbaga connected to mga yan. Kasi iisa lang yung control voltage niya. Halimbawa, sabihin natin ito ay 220 volts AC. So, ang supply ng ilaw at saka supply ng solenoid valve is 220 volts AC. So, ngayon naman, ang gagamitin natin para mas ma-appreciate natin yung pole o yung DP-DT, gagamit tayo ng dalawang control voltage. So, sabihin natin na ang ilaw mo ay 24 volts. So, 24 volts DC naman yan. So, ito yung 0 volts. Tapos, ito ay 220 volts AC para sa solenoid valve. Okay? So hindi na yan dapat connected kasi magkaiba na sila ng control voltage. So, ito, neutral or line 2, line 1. Ngayon, pag pinindot mo to since mechanically linked sila, ganun din, di ba? Pag pinindot mo, magbabago ang state ng mga contacts. So, magbibigay tayo ng broader example para dyan. So, halimbawa may may dalawang tangke ka. Tapos may supply ka ng tubig. So, ito yung solenoid valve mo. So, SV1 and then ganun din. May supply ka rin ng tubig dito. Ito yung SV2. So, lagyan na yung tag to. So, SV1, SV2. Halimbawa, itong DP-DT mo or yung switch mo nasa loob ng bahay mo. Ito, nasa labas. Example, nasa labas ng tangke. Tapos, may iba kang kasama sa bahay. Hindi nila alam kung alin yung buhay. Kung yung valve 1 ba, yung solenoid valve 1 ba, or yung solenoid valve 2. So, ngayon, sa circuit na to, itong basic example na to, kahit sino makakita, alam nila na si solenoid valve 1 yung gumagana, yung umaandar, or yung solenoid valve 2 ang umaandar. Alam nila kung alin dun yung buhay or yung patay. So, simpleng diagram lang na ito. So, kung halimbawa, nasa bahay nga itong control mo, itong switch mo, tapos nasa labas to, pag pinindot mo to, itong switch, gagana sabihin natin si lamp 1 and then lamp 2. Or para hindi ka malito, yung lamp 2 is yung SV2 and then yung lamp 1 is yung SV1. Pag pinindot mo to, ito gagana si lamp 2 or SV2. Tama, di ba? Kasi ito, pag pinindot mo kasama din to eh. So, si SV2 gagana at si lamp 2. Pag pinindot mo yan, kahit sino makakita, umiilaw si lamp 2 or nakalagay dun sa tagging mo is SV2. So, alam nila, si SV2 ang tumatakbo ngayon, hindi si SV1. Kahit sa simpleng diagram na to, isang switch lang kailangan mo, makukuha mo na itong ganitong klaseng diagram. So, ganun yung DP-DT para ma-appreciate nyo yung DP-DT na to. So, diba, dalawang control voltage, 24 volts to 20 volts. So, yung sinabi ko kanina na pole is yung magdi-define ng number ng circuit na pwede mong i-control separately, independently. Independent sila sa dalawa pero mechanically linked. So, sana po malinaw na sa inyo yung iba't ibang uri ng mga contacts ng switches. Dito po magtatapos yung discussion natin about switch. Sana po ay kahit papaano nakatulong ako or may nakuha kayong information sa mga topic na na-discuss po natin. Salamat po sa panonood at stay tuned po sa mga next videos na i-upload ko. Pag-click na lang po ng notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos ko na i-upload. So hanggang sa muli po, salamat sa panonood and ingat po tayo lagi.